programa ay rated SPG. Ito ay nangangailangan ng striktong patnubay at gabay ng magulang dahil sa mga sensitibong tema at eksena na hindi angkop sa mga bata. Bago pa man magtungo sina Mando at Rigor sa lugar kung saan isasagawa ang raid sa warehouse ni Ramon, tinapat na nga ni Mando si Rigor na alam na niya ang lihim na relasyon nila ni Lena. Sinabi pa ni Mando na bakit niya nagawang lokohin ang asawa nitong si Tess kahit na alam ni Rigor na maraming pinagdadaanan ang kanilang pamilya, na dapat umano ay mas inuunan ni Rigor na ayusin ang problema ng kanilang pamilya. Ngunit kabaliktaran umano ang ginawa niya dahil nagdagdag pa ito ng problema lalo na kapag nalaman ni Tess ang relasyon nila ni Lena. Nakiusap naman si Rigor kay Mando na kung maaari ay wag na itong makialam at sana ay walang ibang makakaalam ng relasyon nila ni Lena dahil madudungisan umano ang pangalan nila ni Lena at maaaring isa pa sa kanila ang matanggal sa serbisyo. Hindi nga kumibo si Mando at naglakad itong palayo kay Rigor. Samantala, kinausap naman ni Rigor si Lena tungkol sa nalalaman ni Mando sa kanila. Ngunit magdidesisyon nga si Lena na umalis na sa serbisyo, lalo na't nagpapahiwatig na siya ay nagdadalang tao at bago pa man mabulgar ang lihim nila ni Rigor ay uunahan na niyang mag-resign sa serbisyo. Sa kabilang banda, naisipan ni Mang Marsing na tumakbo sa politika sa Quiapo na siyang ikinagulat ni Nita at Mokang. Sinabi ni Marsing na kailangan umanong malaman ng mga tao kung sino ang nagbibigay ng ayuda nang sa gayon umano ay mabango na ang kanyang pangalan sa pagtakbo sa darating na halalan at tatakbo nga ito bilang kapitan sa kanilang lugar sa Quiapo. Ayon pa kay Marsing na kung uutang umano ang lahat ng taga-Quiapo sa kanya ay magkakaroon na ang mga ito ng utang na loob sa kanila na maaari nilang singilin pagdating ng panahon. Bagay na ikinabahala ni Mokang dahil napapansin niyang nag-iiba na ang ugali ng kanyang tatay Marsing. Habang si David naman ay ipakikilala na ni Ramon sa kanyang mga kasyosyo bilang anak nito at ito na ang papalit sa kanya sa pwesto. Kaya naman kailangan na ni Olgang linisin ang kalat niya at ito nga ay patayin na ang tunay na tanggol. Matatandaan nga natin na tinawagan ni Olga si Balatukan at ipinaalam niya dito na papatayin na niya si Tanggol. Ngunit hindi nga umaayon kay Olga ang kanyang mga plano dahil hindi na nga makakapayag si Chief Espinas na patayin si Tanggol dahil mas mapapakinabangan niya ito. Ayon pa nga kay Espinas na walang pwedeng gumalaw kay Tanggol kaya naman mahihirapan si Olga na isagawa ang kanyang plano laban kay Tanggol. Lalo pat bilib na bilib si Espinas kay Tanggol dahil nagawa nga nito ang kanyang misyon ng maayos at malinis, kaya naman limpak-limpak na salapi ang pumasok kay Espinas. Ngunit alam naman natin na hindi basta-basta papayag si Olga, kaya naman maghaharap sina Chief Espinas at Olga, pag-uusapan nila ang tungkol kay Tanggol. At habang ipinakikilala naman ni Ramon si David bilang anak niya, ay siya ding paglusob ng mga kapulisan sa warehouse ni Ramon. At nakita nga natin na tinamaan si David sa tagiliran, ngunit hindi siya makakapayag na makita ng kanyang tatay Rigor, kaya naman mag-isang tatakas si David upang hindi siya mabuko ng kanyang tatay Rigor.